Sabi po, and are generally happier and more confident. Sa pag-aaral po nila at sa pag-aalaga nila sa mga bata. Sabi po, yung mga na pinauunawa nila at nakikita nila din na yung mga bata na pinapahalagahan, nakaramdam ng pagpapahalaga, ng pag-ibig, at nandun na yung kanilang mga magulang ay supportive, lalong-lalo na yung tatay, they are more likely to have high self-esteem and are generally happier and more confident. Masayahin po sila and meron silang yung personal na pagpapahalaga nila sa sarili mataas din. Kasi alam nila ganun ang suporta ng kanilang mga magulang o yung kanilang, especially yung tatay. They also demonstrate greater tolerance for stress, frustration. Yung mga anak na pinapahalagahan ng tatay o ng magulang, sabi po, nandun po na kapag sa panahon na stressful na yung mga pangyayari, nandun na medyo, di ba yung iba na-stress, napoprostrate, pero yung mga anak daw na nakadama ng pag-ibig, ng suporta sa kanilang mga magulang, nandun po na hindi nababago, masaya sila, they are confident with themselves, at nandun po na yung tolerance nila, kahit na anong problema, kaya nilang tayuan. Kaya nilang malampasan. Hindi sila basta aayaw. Less hesitation, fear in new situations. Di ba yung mga anak natin kapag nabago ng sitwasyon, kapag hindi po suportado natin, nako, natatakot sila. And an increased ability to resist peer pressure and stand up for themselves. Kapag nandun po yung pagmamahal ng magulang, nandun po na they are able to resist peer pressure. Mas malaki yung porsyento at sila po ay gumagawa ng mga desisyon na tama. Parang naalala ko, nagte-training po kami ngayon ni Pastor Hill sa USAID. Yung life skills, yung ganun po, yung mga life skills po natututunan ng mga bata. Halimbawa, kahit na alukin sila ng drugs, hindi sila magda-drugs. Kasi alam nila at may suporta ang mga magulang, natuturuan, so nandun somehow nakadama ng pag-ibig at alam nila sa kanilang pamilya, masaya sila, they are valued, they are loved, so hindi po sila gagawa ng mga bagay na ikasasama ng damdamin ng kanilang magulang. So ang gusto ko lang i-din dito, for Christians, being rooted in God's love helps establish a strong confidence and identity in Christ. Kapag alam mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon at gaano kanya kamahal, di ba nabibuild up yung confidence po natin, and by being rooted in God's love, we are able to stand up against pressure from the world because we know we are loved and accepted by God. Kaya kahit na minsan, nadadapa ka, tatayo ka pa rin, magpapatuloy ka pa rin. Kasi alam mo, mahal ka ng Diyos, hindi na magbabago ang kanyang pagtingin sa'yo. Yes, kailangan mo lang aminin yung mga pagkakamali mo, nadadapa ka, pero hindi po mababago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ay walang sawang ibinibigay ng Panginoon at sagana, malalim, mataas, at malawak po para sa bawat isa sa atin. So, yun po yung kalagayan ng bawat isa na kapag tayo po ay nakaugat sa pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. So, being rooted in Christ is being rooted in the Word of God and being rooted in the love of God. And by being rooted in God's love, we are able to stand up against pressure from the world because we know we are loved and accepted by God. We have the confidence to reject ways of the world. Kahit po yung mga nakikita nating sistema, kaya nating tanggihan lalo na kung ito po yung sistema ng sanlibutan. Alam natin na hindi magiging maganda para sa atin at hindi magiging maganda sa ating patutuo because we know the love of God, marireject mo yung kaparaanan ng sanlibutan. No, katulad na nangyayari po sa bawat isa po sa atin. Ngayon, madali sa ating mag-say no sa mga bagay ng sanlibutan. May mga panahon, hindi pa rin tayo perpekto, may mga panahon na tayo po ay sabihin natin na nadadala. Pero babalik tayo, pag tayo po ay bumalik sa kanyang salita, bumalik tayo sa katotohanan, tayo mahal ng Panginoon. Hallelujah. Nandun po na nagiging matatag po tayo lalo. Nandun na po lalong nagiging maliwanag sa atin, no? Ang salita ng Panginoon at kung ano yung kalooban niya sa bawat isa sa atin. So being rooted in the love of God. Being rooted in Christ is also being rooted in the power of the Holy Spirit. So yung una po, being rooted in the Word of God, being rooted in the love of God, and being rooted in the power of the Holy Spirit. Yan po yung ibig sabihin ng being rooted in Christ.
tayo po'y nakakabit kay Kristo, tayo po'y nakaugat sa Kanya. So it is important to be rooted in the power of the Holy Spirit. Kasama natin sa pang-araw-araw nating buhay. Siya yung gumagabay sa atin, siya yung ating teacher, siya yung ating counselor. No? Siya yung nagpapayo sa atin, siya yung nag-aakay sa atin tungo sa isang buhay na matagumpay. So, knowing that our strength comes from the power of the Holy Spirit, it is essential as well na tayo po i-discern natin at tayo po ay humakbang ayon sa pangunguna ng Banal na Espiritu Santo. As we apply the Word of God to things you hear in the Word, the Holy Spirit will help you discern God's will. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin, magwi-witness sa atin kung tama ba yung ating gagawin o hindi. No, may mga hakbang tayo, may mga desisyon tayo na ginagawa sa bawat araw ng ating pong buhay. Na minsan dyan nakasalalay kung ano ang magiging tayo sa kinabukasan. Pero maraming pagkakataon kapag hindi po tayo rooted in the power of the Holy Spirit, wala pong pangunguna niya sa atin, pag gumawa tayo ng desisyon, malamang sasablay na naman tayo. Pero kapag tayo po ay nakikinig, we are sensitive enough to hear the voice of the Holy Spirit sa buhay po natin, at tayo po ay nakaugat sa Kanya, we may feel a strong sense of peace and urgency to go in a certain direction that can only come from our spirit within. Di ba, hindi po madaling magdesisyon, lalo na sa mga crucial na mga parte ng buhay po natin. About our family, yung hahakbangin mo sa hinaharap para sa kinabukasan mo, yung mga gagawin mo mga bagay, mahirap po kung tayo lang. But because if we will only be rooted in the power of the Holy Spirit, kapag may gagawin kang isang bagay at hahakbang ka, the Holy Spirit will confirm kung tama ba yung ginagawa mo o hindi. Kapag may gagawin ka na hindi maganda, iba po yung urging sa atin Diba? At tapos babalik ka pa sa Kanyang salita. Ang Holy Spirit i-reveal sa atin kung ano yung pinakamainam at perfect will ng ating Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. So very basic, pero mahalaga. Ba't nakasalalay dyan kung ano magiging tayo sa kinabukasan? Kung anong uri ng Kristiyano? Tayo ba ay matatag o tayo Kristiyano na madaling mabunot kapag sa panahon ng mga pagsubok at problema, at kapag tayo po ay nandun po na nakapakikinig ng mga minsan madayang katuruan. So, nandun po yung urgency. So when we are faced with our Goliaths, even in our problems, you will be able to rely on the power and strength from the Holy Spirit to stand strong and persevere. Kung hindi dahil, of course, sa biyaya ng Panginoon, aayaw na rin tayo, marami na rin tayong pinagdaanan, marami na siguro sa atin ang umayaw. Pero hindi lang dahil sa biyaya ng Panginoon, kundi sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na nananahan sa atin. May mga panahon na ayaw na natin, may mga panahon na gusto na nating sumuko. Pero nandun po yung kapangyarihan na kumikilos sa buhay po ng buhay ng bawat isa sa atin. Yung kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoon sa Kristo mula sa kamatayan, no? Yung kapangyarihan na dumadaloy sa buhay po ng bawat isa. Kaya naman, nakakaawit pa rin tayo, I'm still standing. But by the grace of God and the power of the Holy Spirit na nag-guide sa atin, nagtuturo sa atin. So, when you are faced with problems, we have to rely on the power of the Holy Spirit. We have to be rooted in the power of the Holy Spirit. Kaya i-acknowledge natin ang pagiging Diyos niya sa buhay po ng bawat isa sa atin. No, lagi nating pasalamatan ng Banal na Espiritu Santo sa umaga pa lamang bago tayo magpakalalim, pumalaot sa buhay natin sa buong araw. Alam niyo po, ang sasama sa atin ang Holy Spirit. Kaya siya po ay pahalagahan po natin. Pahalagahan po natin. So, naunawaan po natin, being rooted in Christ means being rooted in the Word of God, being rooted in the love of Jesus Christ, and being rooted in the power of the Holy Spirit. Mahalagang mga bagay po. Basic, pero mahalaga. So, the question is, why it is important to be rooted in Christ? Kung sinasabi mong dapat na maging ang kahulugan ng pag-uugat kay Kristo ay nandun na maunawaan na tayo po ay mahal ng Diyos, dapat mag-ugat tayo sa Kanyang salita,
at tayo po ay manatili sa pangunguna ng Santong Espiritu, bakit kailangan? It is important to be rooted in Christ. Why? Because sa kasalukuyang kalagayan ng buhay po natin. No, we are living, nakaraang linggo po, di ba? Ang ganda-ganda ng itinuro, nakaka-bless po yung tinuro ni Bishop. We are living in the perilous times. No, marami, mapanganib, panahon na kung saan makapananakit sa bawat isa sa atin, makapagbibigay ng kapighatian, at nagbibigay ng problema sa buhay po ng bawat isa. So it is important for all of us to be rooted in Christ. Why? For us to stand strong during trials. To stand strong during trials. Jeremiah chapter 7, basahin po natin, verse 7 hanggang verse 8, sa NLT po. So why it is important to be rooted in Christ? For us to stand strong during trials. Sa Jeremiah chapter 7, verse 7 hanggang 8. Sa New Living Translation po. Then I will let you stay in this land that I gave to your ancestors to keep forever. Verse 8. Parang mali po yung verse ko. So dito po, when you are rooted in Christ, you will be able to stand strong during a storm when establishing strong roots in Christ. You will be able to stand tall and not fall down when trials comes your way. So dito po sinasabi na maraming pagsubok na dumarating sa atin. Marami pong pagsubok na kinakaharap po tayo. Pero ganun pa man, nandun po na kapag tayo po ay naka-establish na, tayo po ay nakaugat na sa salita ng Diyos, nandiyan po na pinamumuhay po natin, nangunguna sa atin ang Banal na Espiritu Santo, at higit sa lahat, alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Sabi po, kahit na anong maganap, you won't fear or worry when heat or trial comes your way, because you know who God is and what He is capable of. No, kapag sa panahon na tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, dahil kilala natin siya, dahil tayo po alam natin kung ano yung kaya niyang gawin. Is anything too hard for the Lord? Diba? May imposible pa sa ating Diyos na gawin para sa bawat isa sa atin? Wala. No, lahat ay posible sa ating Panginoon. At once na tayo po ay nanampalataya, no, our faith is the access to the grace of God, then may experience po natin yung biyaya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin kapag tayo po ay nanampalataya sa Kanya. Kapag alam natin ano yung kakayanan ng Diyos, ano yung Kanyang pwedeng gawin sa bawat isa sa atin. Alam po ba natin? O minsan nakakalimutan lang natin. Kaya minsan kapag may problemang dumarating, sabi natin, Lord, nahihirapan na po ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pero alam naman natin may kakayanan ng Diyos na meron tayo. He is able, more than able. Sabi po sa isang awit na inaawit po natin, to accomplish anything that concerns in us. Sa anumang aspeto ng buhay, no, anumang aspeto, kalagayan ng buhay, meron tayo. Sabi po, kaya ng Diyos na gumawa ng mga bagay higit sa atin pong inaasahan. At mamamangha ka sa pagkilos ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Na hindi mo napapansin, sabi nga, katulad ng awit kanina, He is our way maker. Even when we don't feel it, He is working. Even when we don't see it, He's working. That is our God. No, kahit na hindi natin nakikita, kahit hindi natin nararamdaman, hindi ibig sabihin na hindi na siya kumikilos, may ginagawa ang Diyos para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! So kapag tayo nakaugat sa Kanya, sabi po, nandun po sa Kanyang salita, sa Kanyang pag-ibig, kaya nating tagalan. No, anumang uri ng pagsubok na dumarating sa atin. And since you are rooted in Christ, you will be able to continue bearing fruit even in tough season. Kasi mahirap mamunga kapag sa di ba? Although yung puno talaga, nakadepende yan sa klima, nakadepende sa lugar kung saan pag hindi magandang lugar, hindi po matabang lupa yung tinaniman mo, o kaya yung klima doon ay hindi much compatible doon sa puno na iyong itatanim,
medyo, di ba, hindi po lalago. At hindi magbubunga lalo. Sa atin po, sa biyaya ng Panginoon, in and out of season, we are bearing fruit kapag tayo po'y nakakabit sa Kanya. At pag sinasabing nagbubunga tayo, hindi lamang tayo lumalago espiritual. So sa larangan ng buhay po natin, yung pang-araw-araw natin pamumuhay, pati po sa provisions na kailangan po natin, material, pinansyal, espiritual, ano man pangangailangan natin, kayang ibigay ng Panginoon at magbubunga tayo sa bawat araw. Amen? Pwede pong palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. So, why is it important to be rooted in Christ? To stand strong during trials. And bakit natin kailangan na mag-ugat sa Kanya? Sapagkat, sabi po, being rooted in Christ is the key, susi, to bearing fruit. Jesus is our source to bear fruit. No? Para po sa sanlibutan pong ito. Para makita ng marami. No? Maging patotoo tayo. Maging witness tayo. So, Jesus provides, di ba, kasi bakit mo kailangan mag-ugat sa Kanya o manatili sa Kanya? Sa John chapter 15, verse 4 hanggang verse 8, basahin po natin. John chapter 15, verse 4 hanggang verse 8, basahin po natin sabi po, remain in me, and I will remain in you, for a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful apart from me. Verse 5, yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who parts from me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you stay joined to me and my words remain in you, you may ask any request you like, and it will be granted. Hallelujah. My true disciples produce much fruit. This brings great glory to my Father. So, bakit natin kailangan mag-ugat sa Kanya at manatili sa Kanya? Sabi po, pagkat ito yung susi para tayo mamunga. Sapagkat hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa at walang pamumunga. At sa Kanya magmumula yung nutrients. Kung tayo po ay mga sanga, siya po yung puno. Nandun po nagmumula din yung ugat. At yung ugat, yun po yung kumukuha ng nutrients para po magkaroon ng nourishment, yung katawan ng puno. So, ibig sabihin, kailangan natin ng Diyos. Amen? Kailangan nating manatili sa Kanya. Kaya maraming pagkakataon po sa buhay po natin, nagtataka po tayo, ba't ganoon? Parang wala namang pagbubunga yung ginagawa kong, di ba, pagpapagal, yung pagtitiwala. Kasi hindi naman nababago yung buhay natin. Ang tanong, tayo ba nakakabit pa rin? Although hindi naman tayo susunugin katulad nung sinasabi, living under the grace of God, iba po yung katuruan natin na tinanggap ngayon. Ngayon punong-puno sa gana sa pag-ibig at pag-unawa ng Panginoon. Hindi po tayo basta-basta sasabihin na tayo po ay pinuputol, tapos gagawing panggatong. No, hindi magbabago yung pag-ibig sa inyo ng Diyos. Kahit minsan nakakagawa po tayo at as if we are disconnecting ourselves from the tree, as a vine, pero hindi po nababago yung katotohanan, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, malaman mo lang yun. Kasi marami iba na lumalayo na, di ba? Pag nakagawa na, naku, hindi na ako magbubunga kasi nilalayo nila yung sarili nila. Pero ang katotohanan, ang Panginoon, hindi tayo ginagawang panggatong, hindi tayo tinatakwil. So, pagdating po na tayo po ay nakaugat sa Kanya, ang bunga po niyan ay tayo po ay mamumunga sa lahat ng area po ng ating pong buhay. At kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay po natin, yun po yung magaganap. Amen? Ano ba layunin ng Diyos sa atin? Para bigyan tayo ng sakit, karamdaman, ng hirap sa buhay na ito dito sa mundo? No, na bigyan tayo ng pagkatalo? Hindi. Kabaliktaran ng lahat. Amen ang nabanggit. Yung gusto ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. So, Jesus is our source to bearing fruit for this word.
and to discern God's truth so that we will not be deceived. So, bakit kailangan tayo mag-ugat sa pag-ibig niya, sa kanyang salita, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, upang maunawaan po natin, malaman natin kung ano ang katotohanan, upang hindi tayo madaya. Because the Bible talks about the last days, no? Lalo na sa in Matthew chapter 24, verse 10 hanggang 12. Nandun po na marami pong mandadaya eh. Marami pong magtuturo, no, ng taliwas sa kung ano ang katotohanan. So kung hindi mo alam ang katotohanan, so may tendency na magawa po natin yung mali. Ganun lang naman po kasimple yun. No, hindi natin alam ang katotohanan, so maaring kapag nakarinig tayo ng inaakala nating tama, gawin natin. So doon pa lang, hallelujah, napapahamak na po tayo. So it is important to know God's Word so that when you hear something that sounds good, you will be able to apply God's Word as the source of truth and expose any arguments that don't quite line up with God's truth. Kami po natutuwa na meron po ang ating po mga lahat po ng mga kapastoran po natin, mga outreaches po natin, lalo na yung nandito lang, basta hindi po yung tatawid dagat kasi sila Pastor Alex nasa Mindoro, hindi po namin nakakasama. Pero pag nagsasama-sama po kami, at lalo na ngayon, meron po kaming usapan na meron laging may exhortation and then magme-meditate kami and then we interact at nandun po na sa kung ano ang at that time na meron pong verse na naipahayag ay mag-usap-usap. So, doon po sa pag-ano namin, maaring kapag hindi pa kami nagsasalita, maaring may iba-iba kaming pananaw. Pero habang pinagbubulayan yung salita, pinag-uusapan, at ang source ng usapan ay ang katotohanan ng salita ng Diyos, na itatama kami mismo. Kaya minsan may magsasalita, ganun pala yun, ibig sabihin. Parang pag inisip mo, hindi pala niya alam. Ngayon lang pala nag-ano sa kanya. So ganun po, kahit sa akin ganun, nakikinig lang ako, ganun pala. Kapag may nagsalita na, naipaliwanag, at ang basihan ay ang salita ng Diyos, nabibigyan lalo ng liwanag. So ngayon, sa pagkaunawa mo doon sa liwanag na narinig mo, yung isa sa buhay mo ngayon, tama na. Kasi kung ano yung narinig mo, yun ang susundin mo, yung sasagawa mo. Kung nakarinig ka ng akala mo maganda, hindi mo na binilatan ng salita ng Panginoon, hindi mo na ginamit yung bang tayo ay nag-uugat sa kanyang salita, sa kanyang pag-ibig, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kapag hindi natin ginawa yun, madadaya tayo. Mas may tendency na gawin po natin yung mali. So, strong roots in Jesus and in God's Word will help us discern and stand strong when faced with decisions that contradicts God's Word. So, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ano yung itinuro sa atin, tapos inaral mo rin, and with the help of the Holy Spirit, naunawaan mo lalo, lumalalim yung yung kapahayagan ng Panginoon sa buhay mo. So ngayon, may magsalita lang na hindi mo, di ba, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, yung espiritu natin nagre-resist. Ganun po ba tayo? Na kapag may nagsasalita ng hindi tama, halimbawa, nanonood ka sa harapan ng TV, nandun na may nagsasalitang lingkod ng Panginoon na sinasabi at mali yung sinabi. Di ba, nag-ano yung Holy Spirit, no? Nagko-confirm sa atin, teka, mali yan eh. Hindi mo matanggap ng espiritu mo. So, di ba, lumalaban. So, ibig sabihin, balikan mo yung salita. Ngayon, para magkaroon ka ng kapayapaan, aralin mo, at yun, with the help of the Holy Spirit, maunawaan po natin, doon pala. Doon pala sa parting yun, hindi ako agree sa sinabi niya sapagkat ito yung kalooban ng Panginoon. So, nara-rightly divide natin ang salita ng Diyos. Kaya, nandun po na, kailangan natin mag-ugat sa kanyang salita, sa kanyang pag-ibig, sa kapangyarihan ng Santo Espiritu. At upang maunawaan natin yung kung ano ang kalooban ng Diyos, nandun po na, yun po yung magawa natin. So, there are practical steps to become deeply rooted in Christ at alam po natin, basic po ito. Ibig sabihin, kailangan meron tayong gawin. Hindi po yung works na ito yung natural naman, ito naman na ginagawa na natin. Practical steps to become deeply rooted in Christ means yield our whole life to Christ. Pagkatiwala natin yung buong buhay natin sa Panginoon at anumang may kaugnayan sa atin.
Pero not yung katulad nung dati nating kalagayan na iniisip natin, kailangang isuko mo yung lahat-lahat na, di ba? Alam naman natin to noon eh. I'm yielding to your spirit. I'm walking in your light. Di bang, pag-yield, ibig sabihin yung surrendered eh. Yung bang, let the will of God be done in your life. Kahit na ano bang pinakaalam mong mabuti, pinakamainam para sa'yo, pero mas gagawin mo, since you are yielded to the Lordship of Jesus Christ, mas ang kalooban niya ang susundin mo. So, kailangan po yun na sa buhay po natin na tayo po ay nakatuon yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. And another point is meditate on God's Word. So, kanina nabanggit ko na reading, studying, meditating, and living out the Word of God. And ito po ay magiging daan para ma-discern natin yung counterfeit promises the Word offers. Kasi marami pong pangako din, no? Marami pong sinasabi, yung ibang mga nagtuturo na ganito magiging buhay mo, magiging matagumpay ka, sasagana ka, ito yung gawin mo. Pero hindi naman ayon sa salita ng Panginoon. No, minsan namamanipula po tayo kapag hindi po tayo grounded and rooted sa salita ng Panginoon. So meditate on God's Word and spend time with God in prayer and worship. So sa isang relasyon, mainam na nagbibigay tayo ng panahon at oras, pagkakataon. No, minsan nga hindi lang basta pagkakataon na makasama, kundi pagkakataon na makinig din. Pastor Hill, reflective listening. Hindi mo narinig po namin kasi may nagtuturo sa amin ng reflective listening. Pero ginagawa na po natin yun eh. Yung tayo po bilang mga mananampalataya, lagi po tayong sensitive. Lagi po tayong sensitive sa kung ano sinasabi ng Holy Spirit sa atin. No? So, spend time with God in prayer and worship. I doubt kung magkakaroon ng sinasabing maturity and magiging mabunga yung buhay natin, hiwalay sa ating relasyon sa Kanya na kung saan ikaw ay nakikipag-usap at may panahon na siya naman ang hinahayaan mong mangusap. So, ibig sabihin, you have your personal time with the Lord, no? Yung bang sa salita ng Tagalog ay yung bang nagbibigay tayo ng pagkakataon para ulayaw natin siya, parang ganun. So, ibig sabihin yung makasama natin siya, yung maibukas natin yung ating sarili, at ang Panginoon din, yung bang ipapahayag yung kanyang kalooban sa atin. So, living under the grace, kasi minsan napagkakamalian na, hindi, wala nang ganyan sa, under grace. Wala nang yung mga, yung meditation, personal devotion, no. Anytime lang pwede natin gawin. Hindi na tayo katulad dati na dinumero, merong regulasyon, merong kapag ganito, hindi ka makakapasok sa presensya ng Diyos, kailangan malinis. Yan lang po pagkakaiba. Ngayon po, mas malaya tayo. Mas ngayon, hindi ganun kabigat. Parang yung dating ng relasyon natin, since He is our Abba Father, kapag daddy mo siya, kapag tatay mo siya, di ba madali lang magsalita? Yung normal na pakikipagkomunikasyon lang. At yung paglalim ng isang relasyon, nakabase sa communication. Nakabase sa pag-uusap. Yung lagi kayo nagkakasama. Nabibuild yung intimacy sa mag-asawa. Kapag lagi silang nag-uusap, nagkakaunawaan, at kung may mga indifferences din naman, na pag-uusapan din, bukas sa isa't isa, no? Sabi ko nga, kailangan lang, lagi po naming sinasuggest at kina-counsel sa mga magpapakasal. Marunong ba kayo mag-close open? Sabi na, yung ganun po. Sabi ko, sige nga, subukan nyo. Ginaganon. Sabi ko, yung close open sa relationship, you have to be open for you to be close. And for you to be close, you have to be open. So, ang usapan dito, close open lang. Kapag marunong kayo noon, gaganda ang buhay. Magkakaunawaan. Amen? Kasi bukas ka eh. Tapos, yung pagbubukas mo ng sarili mo sa Kanya, magiging daan para sa intimacy. Ganon din sa Panginoon. Although hindi tayo iniiwanan ng Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Yun nga eh, hindi niya na tayo iniiwanan, kasama niya na tayo, pero hindi natin siya kinakausap. Hindi natin pinapahayag kung ano minsan, parang tatay lang.
no, pag tatay mo, sasabihin mo, tay, galing ako doon sa kauwi ko lang, ganito. Di ba? O kaya, pag kinamusta ka, kamusta naman? Di ba? Sasabihin mo sa kanya kung ano, para nalalaman ng tatay mo, ng magulang mo, kung ano yung nangyayari sa'yo. So, ganun din sa relasyon natin sa Panginoon. No? Spend time with God in prayer, in worship, so magkaroon tayo ng panahon na yun. And, surround yourself with right people. Because may left people. Right people, ibig sabihin yung mga kapwa natin na mga pinaging matuwid dahil kay Kristo na tinanggap natin. Amen? Yung mga tama po yung ipapayo sa atin. Yung mga tama, yung mga sasabihin sa atin. Surround yourself with the right people. Surrounding yourself with the right people and community is like a tree being planted in rich soil. So kapag ang mga kasama mo lagi ay tamang mga tao, may takot sa Diyos, know how to rightly divide the Word of God, the Word of truth, nandun po na lagi mo silang nakaka-fellowship, so parang ikaw ay nakatanim sa isang matabang lupa. At kapag kasama mo sila, di ba, mapupulot mo yung lahat ng mga mabubuting bagay na sinasabi. So, nagiging maayos po yung ating pong buhay. Amen? Kaya, surround your people. And surround yourself with the right people. Amen. So, the atmosphere you surround yourself with, sabi po, the atmosphere you surround yourself with is critical for your spiritual growth. Mahalaga pala. Kasi minsan nakabase din sa kung sino lagi mong kasama sa community. Di ba? Katulad ng minsan kasabihan na, saan ka ba nakatira? Sasabihin mo yung community, kaya naman pala ganyan ugali nito eh. Kasi yung community yung kinalalagyan niya, ganun. Parang magulo. Kaya yan, magulo rin yan. Minsan nadjudge na nga tayo. They assume na kung ano at sino yung mga taong kasama natin, yun din tayo. Praise God. Hallelujah. So, magsasama po tayo sa mga taong nagpapahalaga sa Panginoon, nagpapahalaga sa Kanyang salita, at pinangungunahan ng Santong Espiritu. Amen? So, alam natin yun at tuturuan tayo ng Panginoon. And God will give us those persons na mga makakasama po natin. No? Makakasama po natin. So, and last is, humble yourselves before the Lord. Sinasabi ng Kanyang salita, apart from me, you are nothing. No, hiwalay sa akin, wala kang magagawa, hindi ka makakapamunga. So ano kailangan mong gawin? Magpakumbaba sa Kanyang banal na harapan. At sabihin, aminin na, Lord, alam ko naman na talagang totoo yan kasi nararanasan natin. Nararanasan ko. Na sa panahon na kung saan ako yung nakahiwalay sa iyo, hindi ako nakikinig sa Holy Spirit, nababaliwala ko yung pag-ibig mo sa akin. Doon naman yung pagkakataon na minsan ay sabihin na nating hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Pero nandun po na nananatili tayong buhay, bine-bless pa rin tayo. Pero nandun po yung pinaka-fullness of God's blessing, hindi po natin natatamo eh. So, humble yourself before the Lord. Kailangan magpakumbaba pa rin tayo. Kailangan nandun po na siya ang hayaan po nating kumilos sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, as you root yourself in the Word of God, in the love of Christ, and in the power of the Holy Spirit, you will be able to stand strong and grow into the fullness of God created you to be. Habang tayo po ay nag-uugat sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Kristo, sa Kanyang salita, no, sa Kanyang pag-ibig, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, nandun po na tayo po ay may kakayanan na matatag na tumayo at harapin ang anumang pagsubok na dumadating sa atin at mas malaki yung posibilidad at pagkakataon na tayo po ay magbunga at maranasan po natin yung hallelujah, fullness, yung kabuuan, yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? A basic teaching sa buhay po ng bawat isa. Pero binabalik tayo dun sa kaugnayan na ngayon, we are living in a perilous times, marami tayo mga pagsubok pangaharapin. Hindi lamang po ito. And we are not, yung bang ina-assume natin na magkakaroon pa ng katulad ng COVID, hindi po. Pero totoo, in this world you shall have
tribulations, may mga trials. And there will be false teachers na darating. At kung ninanais po nating manatili na nakatayo at nagtatagumpay sa buhay pong ito, tayo po ay maitanim, mag-ugat sa ating Panginoong Jesucristo, na ang ibig sabihin ay tayo po ay mag-ugat sa pag-ibig niya, sa kanyang salita, sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, upang dumating man ang mga problema at pagsubok, hindi po tayo yung bang mapanghina, hindi tayo aayaw, bagkos magpapatuloy po tayo. Amen? So, may naunawaan po ba tayo ngayong umaga?